This month of March, we have a new series. Meron tayong panibagong pag-uusapan. At gusto ko pong maintindihan po ninyo ito pong maigi because this is the reason why the church exists. Bakit may church? Bakit inimbento pa ang church? Bakit binild ni Christ ang church? Ang sabi nga ng iba, kahit hindi naman ako nag-church, nasa puso ko naman si Lord. Kahit naman saan ako pumunta, nandun din naman si Lord. At saka, nasa puso ko naman lagi ang Panginoon. Yun ang laging buhang bibig noong mga tao na kapag atin silang inaanyayahan na dumalo sa gawain. But the reason why the church exists dito sa mundo, and the reason why Jesus built His church is this: connecting people to God. To connect people to God. So this month of March, our series is entitled Connecting People to God. So we exist to connect people to God. The reason why we are extending and building outreaches and church in different towns, municipalities, and barangay, because we want every family, young people, children, seniors, citizens, to connect people to God and making them a true followers of Jesus. So lagi niyo po itong naririnig na yung connecting people to God. But this month of March, yan ang ating pong pag-uusapan. Connecting people to God. Pero meron lamang po akong isang tanong bago tayo papatuloy natin ito. How's your life? How's yourself? Are you connected to God or disconnected? Kasi napakahirap mag-connect ng ibang tao sa Diyos kung ang ating sarili pala ay disconnected din sa Kanya. Because we cannot bring other people to the place that we have never been enriched, or you cannot give something to other people that you don't have. Ang maibibigay mo lang at maibabahagi mo lang sa tao ay kung ano yung meron ka na nasa sa iyo. Kaya napaka-importante na tayo mismo sa ating sarili ay dapat nakakonect ang ating buhay sa Diyos. So kapag sinabi po natin connecting people to God, it means to lead others back to the relationship to our Father. Leading people back into relationship with our Father in heaven. When we say connecting people to God, it means to bring people back to Him. Dadalahin natin yung mga tao papunta sa Panginoon. Ngayon, ang tao ay makakakonect lang sa Diyos kung siya po ay dadalo sa kanyang mga gawain. Kung ang tao ay pupunta sa mga small group, kung ang mga tao ay pupunta sa church, kung ang mga tao ay dadalo sa gawain ng Panginoon. Pero without the church, hindi tayo makakakonect. Hindi tayo magkakaroon ng access sa Diyos. So kaya mayroong church para ang tao po ay magkaroon ng access sa Kanya. Mas maraming mga small groups, mas maraming mga gatherings, mas maraming mga churches, mas maraming mga fellowship ang binubuo, gatherings na itinataas ay ang Panginoon, mas maraming chances or chance na ang tao ay makakonect sa Diyos. So ibig sabihin, kung walang small group sa inyong place, o walang Bible study, or walang church sa inyong lugar, people will perish. So, ibig sabihin, ang church ay itinalaga, ibinild ng Lord so that you and I can connect to Him.
Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20. Sige po, basahin natin yan. This means that anyone who belongs to Christ, anyone, hindi pinag-uusapan dyan kung Katoliko ka, kung INC ka ba, Mormons ka ba, ikaw ba'y Muslim. Ano po? Sabi doon, this means that anyone who belongs to Christ. So lahat ng tao, all of us, we need Christ. Kailangan ng lahat ng tao si Christ. Hindi lang yung mga walang pera o wala kang pera, tanggapin mo si Jesus. Hindi po. Lahat ng tao, mayaman man o mahirap siya, kailangan niya si Christ. Bakit po? Sapagkat ang ating puso ay merong emptiness, merong vacuum, na kahit anong uri ng yaman o anong fame ang ilagay mo diyan, that vacuum cannot be filled up ng anumang bagay dito sa mundo. The only person that can occupy yung emptiness sa puso ng tao ay walang iba kundi si Christ. Magiging kompleto lamang at satisfy ang buhay kapag yung emptiness sa puso ay pinanahanan ni Christ. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. A new life has begun. So, nung tinanggap mo si Christ, kung tinanggap mo ba talaga si Christ sa buhay mo as your personal Savior, new life begins. Nagsimula ang panibagong buhay noong si Kristo ay tinanggap mo sa iyong buhay. Hindi yung, ay, January 2026, magbabagong buhay na ako. Hindi na ako iinom, whiskey ako ipilitin, ganyan. Hindi doon nagsisimula ang pagbabago ng buhay. Ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula lamang kapag si Kristo ay tinanggap mo sa puso mo bilang iyong tagapagligtas. Siya ang babago ng buhay. Amen? Tingnan ninyo, basahin po natin yung verse 18. And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ, and God has given us this task of reconciling people to Him. Kung mayroon kayong Bible, guhitan nyo, kulayan nyo yung God has given us the task of reconciling people to Him. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God has given you a task. What kind of task is that? Pag sinabi po nating task, it is an assignment, it is a duty, ito ay trabaho na binigay sa iyo ng Lord, na nakaatang sa iyong balikat. Hindi po ang mga LGU ang binigyan ng Lord ng task to reconcile people to Him. Hindi ang mga taga-DNR, hindi ang mga taga-DPWH, hindi ang mga taga-BIR. Sa palagay ninyo, sino ang binigyan ng Diyos ng task of reconciling people to Him? Tingnan mo ang katabi mo at sabihin mo, tayo yun. Hindi lang si pastor. Hindi lang si pastor. Ay, ikaw naman ang pastor, bahala ka na dyan. I am telling you, hindi ko ho kayang i-connect lahat ng tao sa Diyos dito sa Pangasinan. Agree ba kayo doon o disagree? Yes, because all of us, nung tinanggap mo si Kristo, hindi lang para iligtas ka. Yes, nung tinanggap mo si Jesus, you are 100%, you are truly saved. Kung tinanggap mo talaga si Jesus at pinagsisihan mo yung mga kasalanan. Yun yung kabilang side. But the other side is this. Dahil saved ka at naligtas ka na, ayaw ni Lord na yung kaligtasan ay suluhin mo at ikaw lang ang papasok sa langit. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag naman tayong makasarili. Merong task. Ngayon, ligtas ka na. Kaya yung prayer ng iba, sana dumating na si Lord. Sana mag-rapture of the church na para pupunta na kayo sa langit.
Dahil ba save ka na? Dahil ba alam mong pupunta ka na sa langit, kaya nagkapag-pray ka ng ganyan na sana mag-end of the world na? Sana dumating na si Lord. O dahil gusto mo lang tumakas sa iyong pinagkakautangan? May task. Ano yung task? The Lord God given us the task of what kind of task? Reconciling people to Him. Pag sinabing reconciling people to Him, it means connecting people to God. Reconciling, pakipagkakasundo. O, pakipag-ayos. Alam nyo, pag may dalawang taong magkaaway o magkatampuhan, hindi naman sila basta magkakasundo eh. Kailangan merong isang mamamagitan sa kanila, hindi referee ha, kundi hindi yung magbubuyo na lalo pang mag-aaway sila. Kundi, merong mamamagitan dapat na isa para sila'y magkaayos na dalawa. Alam niyo po, dati ang tao at ang Diyos ay nagkaroon ng enmity, nagkaroon ng hindi pagkakasundo because of sin. Now, anong ginawa ni Christ? Sabi ng verse 19, basahin po natin, ganito ang sabi, for God was in Christ reconciling the world to Himself. Kita niyo po, no longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. Now, listen. Number one, God has given us the task. What kind of task? Reconciling people to God. Ibig sabihin yung tao daw, inuutusan, pag sinabing task, binibigyan tayo ng Diyos ng command, ng utos, na yun daw mga tao na dating mga malalayo sa Diyos ay ilapit sa Diyos. Pangalawa, binigyan tayo ng Diyos ng message. Di ba? Tingnan niyo ang sabi doon sa verse na 19. Pansin po natin, and He gave us a wonderful message of reconciliation. What is the wonderful message of reconciliation? Basahin po natin yung verse 20. Ang sabi ng verse 20, as we are Christ's ambassador is making His appeal through us, we speak for Christ. Parang si Christ ang nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan mo. Ibig sabihin, ikaw ay gagamitin ng Diyos na kanyang mouthpiece, na tagapagsalita, dahil hindi naman bababa si Lord na biglang kukulog at kikidlat at magbago ka na. Hindi ganun eh. Gagamitin ka ng Diyos na kanyang representante o representative para as if siya yung nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan mo. What is the wonderful message of reconciliation? Isigaw natin. Isigaw natin. Isigaw natin. Sabihin mo sa katabi mo. Come back to God. Sabihin mo nga sa iyong katabi. Come back to God. Yan. Sabihin mo nga sa katabi, nanumbalik na ako kay Lord. Kaya nga ako nandito na. Now, dyan po sa binasa po nating mga talata na yan, I will share to you 3 important reasons why we should connect people to God. Bakit kailangan nating i-connect ang mga tao sa Diyos? Sino ba yung mga tao na i-connect natin sa Diyos? Number 1, reason why we should connect other people to the Lord. Hindi lang naman yung kaibigan natin, kapamilya natin, mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga jowa, mga crush. Lahat naman yun mga taong mga liko ang kanila pong mga buhay. Now, sin broke the relationship with God. The reason why we should connect other people to God, it is because sin broke our relationship to God. Ang tao po, noong siya ay likhain ng Diyos, ang tao ay meron siyang normal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Normal na nakakausap ng tao ang Diyos. Normal na ang tao ay mayroong pakikipag-fellowship sa Panginoon. At maayos ang relasyon, magkasundo, hindi magkaaway, hindi magkalayo. Ang tao ay naninirahan sa presence ng Lord. Ay kailan
nagkalayo ang tao at saka ang Diyos. At papaano nangyaring ang tao ay napalayo sa Diyos? Because of disobedience. And because of disobedience, sin enter into this world. Dahil sa pagsuway, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At sa pamamagitan daw po ng kasalanan ng isang tao, pumasok ang kamatayan. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 12. Sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa lahat ng sangkatauhan. At ang kamatayan sa pamamagitan niya dahil ang lahat ay nagkasala. Now, ano ang nangyari? Sabi po sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, noong hindi pa po tayo, tayo nakakilala sa Panginoon, nararamdaman niyo po ba na parang ang layo ng Diyos sa atin? Parang tayo ay pag nananalangin, hindi makarating sa langit yung ating pagdadasal. Hanggang doon lang sa kisame ng ating bahay o kaya sumasampay lang sa bubong yung ating prayer tapos wala. Bakit ganun? Parang ang layo ng Diyos sa atin. O kaya parang ang layo-layo natin sa Diyos. What is the reason? Sabi po sa verse 1, basahin natin, si Yahweh daw po ay laging malakas. Malakas pala ang Diyos. Para tayo daw po ay iligtas. Hindi daw po bingi ang Panginoon. Para yung ating mga hinahing, ating mga prayers, ating mga panawagan sa Kanya ay hindi niya mapakinggan. Pero ano yung dahilan? Ano yung dahilan? Bakit ang tao at ang Diyos ay naging magkalayo? Sabi po sa verse 2, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo, at siya rin nagiging dahilan ng paglalayo ninyo. So ang naglayo sa atin sa Diyos, ang naglayo ng ating relasyon sa Diyos, walang iba kundi yung kasalanan. At dahil sa kasalanan, sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat daw po ay nagkasala, sabi ng Bible. At walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, para ang kasalanan ng tao ay mapagtakpan niya. Mapagtakpan niya, no? Siyempre, di ba ganito? Pagka tayo ay nagkakasakit, minsan, tayo ay umiimbento ng sarili nating gamot. Kahit hindi tayo nagdoktor, di ba? Nagdodoktor-doktoran tayo. Di ba? Ganun, di ba? Nagdodoktor-doktoran tayo sa ating sarili para i-heal natin, i-cure ang ating sarili. Pero, dahil nga hindi tayo doktor, kung ano-ano yung ating mga tinitake na gamot na mali pala sa ating kalusugan, minsan di naman talaga nakakagaling. We are depending on our own knowledge. Sabi nga ng Bible, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. We are creating something na iniisip natin, siguro, dahil sa gagawin kong ito, matutuwa na si Lord sa akin. So, ang iba pang mga tao, ang ginagawa nila, para ikangay yung kasalanan, mawala yung pagka-guiltiness, mawala yung kanilang mga ikangay guiltiness sa puso nila, para daw magbawas sila ng kasalanan. Okay, magbabawas ng kasalanan. Yung iba, sa mahal na araw, magbawas tayo ng kasalanan, tayo magpenitensya. Ba't magbabawas ka lang ng kasalanan? Tanggalin mo na lahat. Mas maganda yung wala na, no? Kaysa sa nabawasan lang. Yung iba, tutulong sila sa charity. O, diba? Magbibigay sila mga donasyon, mga abuloy. Niisip nila sa ganung paraan, siguro, mapatawad ako ng Diyos kasi ako naman ay nag-aabuloy. Tumutulong naman ako sa mga mahihirap. Tsaka, isa pa, ako naman ay laging nagsisimba. Tsaka, yung pagiging religious, minsan, yung ating mga guiltiness ay itatago natin sa magiging religyoso o pagiging maturlungin o magiging mapagkawang gawa. Pero alam niyo po ba na kahit pagpatong-patongin natin ang mabubuti nating gawa, ang ating pagiging religious, ang ating pagiging mga charitable works, tungtungan natin yon, hindi pa rin natin maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kahit anong pagsusumikap ng tao na siya'y kumonek sa Diyos, still kapos. Kapos, di ba? Fall short. For all have sinned and fall short to the glory of God. So,
ngayon, mga kapatid, itong dapat nating maintindihan. Christ made a way to connect people to God. To come back people to God. Sinong gumawa ng way? Si God din. Nung magkasala ang tao sa Garden of Eden, sino ba ang naghanap sa Diyos? Sino ba ang naghanap? Si Adan ba o ang Diyos? Di ba nung ang tao ay magkasala, anong ginawa niya? Kinain niya yung bunga na ipinagbabawal ng Lord. Nung paparating na ang Diyos sa Garden of Eden, anong ginawa ng tao? Nagtago, nagtatakbo, palayo, tumago. Yun. Ang ginawa naman ni God, anong ginawa ni God? Hinanap. Anong sabi? Tao! Nasaan ka? So, sinong naghanap? Sinong naghanap? Ang tao ba ang naghanap sa Diyos o ang Diyos ang naghanap sa tao? Minsan tayo nagpapatdo, nasumpungan ko po ang Panginoon. Di ba gano'n? Amazing grace, how, ano ba sunod? Sweet and sound. Tapos ano yung kanta doon? I was once lost, but now I found. Ibig sabihin, hindi ikaw ang naghanap, ikaw ang nahanap. Ikaw ang hinanap, kaya mo nakilala ang Lord, ikaw ay naligaw. So, tingnan ninyo, ang sabi po ng Bible, si Christ daw po ang pumunta dito, siya ang gumawa ng paraan. So, ang religion, yung mga religion sa buong mundo, daming religion sa buong mundo, ang mga religion, ito ay paraan ng tao, paano niya aabutin si Lord. The first religion that has been established, yung sa Genesis chapter 11, yung the Tower of Babel. Nagsama-sama po, nag-unite ang mga tao sa pangunguna ni Nimrod. Kauna-unahang naging great noong panahon. Nagtayo sila ng mataas na tower para daw po abutin ang Diyos. Grabe! Through their own ability and knowledge. Kung nagawa nila yon, meron silang pwedeng ipagyabang. Meron silang pwedeng ipagmalaki. Through our effort and our good works, narating namin ang trono ng Diyos. Pero anong ginawa ni God? Pinahinto yun. Why? Sapagkat gusto ng Diyos na ang tao ay kumonek sa Kanya hindi sa sarili niyang abilidad, kundi doon sa tulong ni God. It is not by might nor by power. Kumbaga, kasi kung tayo ay kumonek sa Diyos, nang sa sarili lang nating ability, meron tayong ipagmamalaki. Meron tayong ipagyayapang. Sino ang gumawa? So ang Christianity, ito po ay si Christ ang gumawa ng way para tayo makakonect sa Diyos. Ang religion kasi religion. Re, it means re. So, tayo again. So, ang religion ay paraan ng tao, paano niya marireach ang Diyos. Paano niya aabutin ang Diyos. Kaya yung iba, hindi matutuwa sa iyo si God pag ikaw ay nakapantalon. Hindi matutuwa sa iyo si God pag ikaw ay maigsi ang buhok. Yung mga nag-create ng sarili. Yung iba naman, hindi ganon. Hindi ganon ang kanilang mga rules and regulation. But those are human effort. So ano po ang ginawa ni God? Sinugo ang kanyang bugtong na si Christ. So, inabot tayo. Hindi tayo ang umabot sa Diyos. Ang Diyos ang bumaba para umabot sa atin. Tayo ay kanyang hinanap. Tao, nasaan ka? Yan. Hinanap tayo ng Panginoon. Kaya tayo napapunta dito dahil tayo kanyang nasumpungan. Tingnan ninyo, sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 18. Let us read. Dahil daw sa mabubuting gawa. Tama? Dahil sa iyong pag-aabulo. Yung ba? Dahil sa iyo, pagiging religious. Yung ba? Hindi. Lino nakalagay dyan. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Ibig sabihin, yung Espiritong nangungusap sa iyo,
Yun din yung espiritong nangusap sa akin. Yun din yung espiritong nangusap sa iyong katabi na lumapit sa Diyos. Yung espiritu na nangusap sa inyo kanina, na dumalo ka sa gawain, is the same spirit na nag-i-speak sa atin, na dumalo din sa gawain ng Panginoon. Dahil, meron lamang isang espiritu na kumikilos sa ating buhay. Sino daw po ang gumawa ng way para ang tao ay makakonect sa Diyos? Si Christ. So, through Christ, we have been connected to God. Nakakonect tayo sa Diyos dahil kanino? Dahil kay Christ. Kung hindi dahil kay Christ, even to this very moment, all of us, we are still disconnected. Hindi pa rin tayo nakakonect kay Lord up to now. But thanks be to God sa ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo para yung tao, yung Diyos, at saka yung tao ay magkaroon ng connection. At may access na tayo. We have now a true access to God because of our Lord Jesus Christ. Kapag binasa niyo po yung Hebrew, chapter 10, verse 19 hanggang 22, malaya na daw tayo ngayon na makalapit sa Diyos. Dahil kanino? Dahil kay Jesus. Nung tinanggap mo siya as your Lord and personal Savior, immediately, you are connected to God. Yun ho ang nangyari. Nung nakilala mo si Christ, pinagsisihan mo ang kasalanan mo, then, you accepted Him as your personal Savior. Ang dami mong nagawang mga kapalpakan sa buhay. Pero di ba sabi ng 2 Corinthians 5:19, hindi na niya tinitingnan yung ating mga ginawang mga kasalanan kung gaano mang kadami yun. Kinalimutan na niya. He no longer counting people's sin against them. Pansinin niyo to. Kumbaga, binura na, hindi binawasan. Tinanggalat. Di ba sabi, yung kanta nga natin sa simbahan ng oras, narito ang kordero ng Diyos na nagbabawas ng kasalanan ng sanlibutan. Gano'n ba yun? Nag-aalis pala. So, sabi ng iba, ito tayo magpenitensya. O kaya lumakad tayo palaw, tayo magbawas ng kasalanan. Kapatid, nung si Christ ay pumunta dito, hindi para bawasan ng kasalanan, kundi para alisin, i-wipe out ang lahat ng kasalanan sa buhay. Palapakan natin ng Panginoon. Ngayon, malino na po ba sa ating lahat na nakakonect na tayo kay Lord? So itong pangalawa na dapat mong maintindihan. Dahil sa ikaw ay nakakonect, ako ay nakakonect sa Panginoon na ngayon, we who are connected with God, nung makilala natin si Christ, should help other people to connect others to Him. Kailangan tayo naman, nakakonect ka na pala sa Panginoon kinakailangan tayo naman ay magpagamit din para yung ibang tao ay makakonect sa Diyos. Sino ba yung mga taong kailangan nating i-connect sa Kanya? Maaaring ang kaibigan mo. O maaaring iyong jowa. Ay, huwag mong hiwalayan. Nakilala mo lang sila. Ayoko na, mula ngayon, hiwalay na tayo. Ayoko na saya. Nakilala ko na si Lord. Hindi ganoon. Nakilala mo na si Lord. Dapat i-share mo rin. Ba? Para parehas kayo pupunta sa langit. So, tayo po bilang mga na-connect na sa Diyos ay dapat ay magpagamit din para yung ibang mga taong disconnected pa, ibig sabihin hindi pa nakakakilala, ay makakilala sa Panginoon. So, basahin po natin yung sinabi po ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 10, verse 8. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay din kayo ng walang bayad. Anong ibig sabihin nun? Naligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi daw po sa ating mga good works, kaya po tayo ay na-save. Ngayon, ito daw po ay gawa ni Christ. Kaya walang may pagmamalaki ang sino man sa atin.
So, we have been saved through Christ, not because of our good works. Now, another verse, ang sabi po sa aklat ng Romans chapter 6 verse 23, ang sabi po doon ay, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Sa another version, ang nakalagay, but the free gift. Free gift. But the free gift, ibig sabihin ay walang bayad. Walang bayad na kaloob. Siyempre, yung gift na yon walang bayad. Kaya nga po regalo eh. Dahil pag may bayad, hindi siya regalo. Ayan. Anong sabi? For the wages of sin is death. But the free gift of God is what? Eternal life in Christ Jesus. Ano daw po yung free gift? Ibig sabihin yung kaligtasang tinanggap mo, hindi mo yung binayaran. Ako'y lumakad ng paluhod at saka nagpenitensya, kaya ako'y naligtas. Ibig sabihin, binayaran mo yung kaligtasan mo. Gets nyo po? Ako'y nagpagawa ng tulay sa amin, kaya ako'y naligtas. Ibig sabihin, yung kaligtasan, binayaran mo. Pero, ang sabi ng Bible, ang kaligtasan daw po ay hindi natin kagagawan. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, by the grace of God, you are saved through faith, and this is not from yourselves. It is God's gift, not from works, so that no one can boast. Wala kang ipagyayabang. Ay kung naligtas kaya tayo dahil sa ating good works, sa ating mga charitable works, pwede tayong magmayabang. Pwede tayong magmalaki. Pero dahil ayaw ng Diyos na meron kang maipagmamalaki, kaya yung kaligtasan, ginawa niyang walang bayad. Para hindi mo ipagmalaki at ipagyabang na dahil mo. Para hindi mo aangkinin yung kaluwalhati at kapurihan, kundi para sa Kanya lang. So, not from works, not because of your good works, so that no one can boast. Now, balik tayo doon sa kanina. So ngayon, naintindihan nyo na po yung sinabi ko po sa inyo kanina sa Matthew chapter 10 verse 8. Ito na ngayon. Yamang tumanggap kayo ng walang, ano yung tinanggap mong walang bayad? Yung sagot gulaman ni Pastor Apple, may bayad yon. Hindi mo matatag at saka yung ice cream niya. Siyempre, binayaran din niya yon sa CSI. So, may bayad yon. Di ba, sabi, Pastor, ang gift mo, wala ng bayad. Iba yon. Ang pinag-usapan natin, yung kaligtasan, libre yon na tinanggap mo. Wala yung bayad. Amen? Sino dito tumanggap ng kaligtasan? Hindi mo binayaran yon. Regalo sa iyo ng Diyos yon. So, ngayon, ang sabi po sa Matthew chapter 10 verse 8, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ano daw? Magbigay din kayo ng walang bayad. Let's share salvation to other people. Yung salvation na tinanggap mo yun, walang bayad yun. Hindi dahil sa iyong pagpipinitensya o pagkakawang gawa. Kaya mo natanggap ang eternal life and salvation. Kaya nasulat ang iyong pangalan sa langit. Naawa ang Panginoon sa iyo. Ngayon, alam mo sa iyong sarili that you are truly saved. What will you do? Share mo rin sa iba. Ibahagi mo yung kaligtasan na iyong tinanggap. At huwag mo itong sarilinin lamang sa iyong buhay. So, number one reason why we should connect people to God. Sin broke our relationship with God. But Christ made a way to connect us to the Father. Si Christ ay gumawa ng way para ma-connect tayo sa pamamagitan niya. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 18. Ano naman ngayon? We who are already connected to God must connect other people to Him. Dapat tumulong tayo.
Paano ka ba nakakonect sa Panginoon? May tulay na ginamit ang Lord para makilala mo siya, para mapalapit ka sa Kanya. May ginamit si Lord na tao. Ngayon, pagdating sa iyo, dapat ay magpagamit din tayo kay Lord. So that other people can connect also to Him. Para makakonect din yung ibang tao kay Lord. Now, pangalawa po, ito, people without God, people are lost. Kung wala ang Diyos, mapapahamak ang buhay ng tao. So, without God. So, you cannot live alone. Hindi mo masasabi, kaya ko mabuhay kahit walang Diyos. Kahit nga, ako hindi nagdadasal, hindi ako madasal, hindi ako pala simbang tao, tsaka hindi ako nagbabasa ng Bible. Kaya ko namang mabuhay kahit walang ganyan, kahit wala akong mga church na inatendan, kaya kong mabuhay. For some extent, sa palagay ninyo, makakasurvive kaya ang isda o tilapia ng walang tubig? Makakasurvive o hindi? Never. Makakasurvive din for a short period of time. Kita niyo yung mga tilapia, wala na sa tubig yun, nasa palanggana na, yung binibili mo, kumikisay-kisay pa rin. Oh. Pwede mo sabihin, kahit naman ako nagsisimba okay pa naman lahat everything is fine. Baka ikay kumikisay-kisay, baka kisay-kisay lang yon. Pero, pag forever kang wala sa Diyos, I am telling you, something worse may happen sa iyong buhay. Baka hindi ka makatayo. Pagdating ng dilubyo sa iyong buhay, walang aalalay sa iyo. Do you get the point? Yes, okay pa rin naman. Ayos pa rin naman ang buhay kahit malayo ka sa Diyos. Okay, bakit yung tilapia kahit wala pa sa tubig, gumagalaw pa rin. Pero, may hangganan din. May hangganan yun. Kung paanong ang isda ay hindi po pwedeng mabuhay kung walang tubig. Gayon din ikaw, hindi mo kayang mabuhay sa mundo nang wala ang Diyos. Agree or not? Tingnan ninyo, sabi po ng Isaiah 53 verse 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. So, kung wala si Lord, you will go to a wrong direction or different direction. Yung buhay walang direksyon, parang walang patutunguhan. Ang iyong buhay, di mo alam kung saan ka pupunta kung wala ang Diyos. Di ba ganun, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, hindi natin alam. Saan ba pupunta ang buhay na ito? Parang ganun. Hindi natin nakikita ano ba ang halaga ng buhay? Parang ganun. Now, so, ang tao po ay mapapahama kung wala ang Diyos. Sabi po ng John chapter 15, verse 5 and 6. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sabi nga nung kanta gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit hindi natin magawa? Kailangan kasi natin ang tulong ng Diyos. So, we have no strength and power to fight against sin. We have no power to fight against the devil. Without God's anointing and His Spirit, di tayo mananalo sa kaaway. Paglalaroan lang tayo ni Satanas. Hindi natin kayang talunin siya. Matatalo lamang natin ang gawa ng kaaway, ma-overcome lamang natin ang temptation kung tutulungan tayo ng Diyos. It is not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Ang sabi niya, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi natin kayang alisin ang mga bisyo natin, masasama nating ugali. Hindi natin kayang anuhin yun, kontrolin yun kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. Hindi siya kikilo sa buhay natin. Sabi po sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo. Yung pala, pag ang isang tao hiwalay sa Diyos, tuyo ang buhay. Ang taong malayo sa Diyos, tuyo ang buhay. Kumusta na ang buhay mo? Eto, ganun pa rin. Laging naghihirap ang buhay. Tuyo. Pati wallet,
na tuyo. Pati ulam. Pero masarap yun. No? Masarap yung tuyo pag iulam at may kamatis. Pero yung buhay mo na natuyo, hindi masarap ang buhay na tuyo. Ibig sabihin, walang nangyayaring, walang ka-blessing, wala ka man lamang testimony na magaganda. Pero yung mga taong connected kay Lord, ang dami nila lagi mga patutuo sa buhay. Dami nilang mga testimonies of miracles, testimonies of blessing, testimonies ng mga breakthrough. Pansinin nyo, yes, may problem. Pagka tayo nakakonect sa Diyos, hindi ho ibig sabihin exempted sa problema. May problema pa rin kapag isang tao nakakonect sa Diyos. Pero, ang maganda po nito, mga kapatid, lagi kang tutulungan ng Diyos. Sabi doon ay, yun daw po mga hiwalay sa Panginoon. Matutuyo sila, itatapon. Ang ganun daw pong sanga ay titipunin at ihahagis sa apoy at susunugin. So, ibig sabihin, kapahamakan ang naghihintay sa mga taong hiwalay sa Diyos. So, pinakita ko po sa inyo, mga kapatid, that without God, we are lost. So ngayon, ano kailangan natin gawin? Kung wala daw po ang Diyos ay mapapahamak po ang tao. So, ngayon, ang pangalawa, anong dapat natin gawin? Magpagamit tayo. Maging kasangkapan tayo. Ibig sabihin ng maging kasangkapan, maging vessel, maging sisidlan. Tatanungin ko po kayo, basta nyo na lang ba nakilala ang Panginoon sa buhay nyo ng kusa na lamang? Hindi, may ginamit na tao, may tulay. Actually, hindi lang isang tao. Pwedeng dalawang tao. Pwedeng group of people. O pwedeng yung asawa mo. O pwedeng anak mo. O pwedeng yung kaibigan mo. May ginamit na tulay ang Diyos para makakonect ka sa Kanya. So, ngayon po, maging vessel din tayo. Ibig sabihin, maging instrumento din tayo para yung iba din ay makakonect kay God. Ang sabi ng Jude, chapter 1, verse 22 and 23, basahin natin. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Verse 23, agawin ninyo ang mga, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ano ba yan, Pastor? Kami mag-a-apply na diyan sa Bureau of Bureau of Fire and Protection. Kami ba magbo-volunteer na sa fire department diyan sa Panda. Oo. Hindi ho yun ang ibig sabihin. Masyado mo namang literal. Tatay ko po, Pastor, nagtatrabaho na diyan sa fire department. Ang tinutukoy po diyang sagipin natin yung mga nasa apoy ay hindi ho yung literal na ngayon kasi March, ang daming mga sunog-sunog Ang tinutukoy po diyan yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. They are destined to God's judgment. They are destined to hell. Ang isa palang tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, sa impyerno ang pupuntahan ng kanyang buhay. Kaya sabi ng Bible, sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Ibig sabihin, yung mga taong mapapahamak, dalahin natin kay Lord. Kahabagan natin sila at kaawaan. Yun ang sabi ng Biblia. Kung paano may sumagip sa atin noong tayo ay hindi pa natin nakilala si Lord. Kaya natin nakilala ang Lord kasi may sumagip sa atin May sumagip May nag-pray sa atin. Mayroong nag-guide sa atin. May sumagip. So ngayon, dahil may ginamit si Lord, anong kailangan natin gawin? Magpagamit din tayo para magsagip ng buhay din ng ibang tao. Ang sabi ng James, chapter 5, verse 19 and 20, basahin natin. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang magpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. Kita ninyo, noon pa lang ang isang taong masama o isang taong makasalanan, dinala mo sa Panginoon, inakay mo, anong sabi? Iniligtas mo pala ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. Napawi ang maraming kasalanan. So, kung meron man daw isa, ibig sabihin, magpagamit kay Lord na maging kasangkapan niya para dalahin yung mga taong wala pa sa Panginoon, ilapit sa Diyos. Ano ang sabi? Napawi daw po ang maraming kasalanan. Naligtas ang kaluluwa.
Kaya kapatid, that is the reason kung bakit tayo ay nag-i-exist dito sa mundo. Because the Lord has given us a task. Ano yung task? To reconcile people, to connect people with Him. Then, pangatlo, ito po yung pangatlo na reason why we should connect other people to God. So, ulitin nga natin. Number 1, reason ay because of sin, sin broke our relationship with God. Then, pangalawa, without God, people are lost. And then, pangatlo, ito po ang pangatlo. Only God can change a person's life. Minsan, yung mga magulang o yung mga asawang lalaki o babae, magbago ka nga, 2026 na, hanggang kayo, ganyan ka ba rin? Sinermonan para magbagong ugali, umayos ang sarili, mag-ISIS ka nga, alam niyo po, kung ang sermon ay nakakapagbago ng buhay, matino na ang mga tao sa buong mundo. Marami nang nabago na. Minsan, sermon, nakapagpapalala pa nga eh. Kaya mga pumakanta na, ako ang nakikita, ako ang nakisisi. Kaya na-imbito yung gano'n. Kasi sermon ng almusal. Lagi na lang sermon. Wala eh, hindi nakapagbabago. Minsan, nakapag-aaway, nakapag-create lang ng away at ng distance sa isa't isa. Alam niyo po, ang tunay na nakapagbabago lang talaga ng tao kapag ang tao na i-connect muna sa Diyos. Parang ganito, yung inyong electric pan, paano paganahin, paano paandarin? Bakit ayaw umikot tong hélice? O kaya gagawin mo daliri, yung daliri mo, igagayon mo ang gagawin doon sa hélice. Iikot yun? Iikot, pero pagod ka. Para effortless. Anong gawin mo doon sa electric pan? I-connect mo sa electricity. At yung electric pan na dating patay, mabubuhay yon at makapagbibigay yon ng air sa iyo. Do you get the point? Gayon din ang anak natin, kaibigan natin, mahal natin sa buhay na gusto nating magbago. Hindi sermon. I-connect mo lang siya sa Diyos. Ilapit mo siya sa Panginoon. Dalahin mo siya sa Panginoon. Ay, huwag natin isamahan. Masama ang ugali niya. Maraming bisyo yan. Ay, naku, huwag natin isama yan. Hindi yan bagay sa church kasi ang sama ng ugali niya. Makasalanan siya. Ang dami niyang bisyo. Naku, lalong dadami ang bisyo noon. Naku, hindi bagay yan sa church. Yung iba naman, ay, may pa-church pa. Sama naman ang ugali. Tsaka sama naman, dami naman kasalanan ng ginagawa. Tapos, hindi pa church pa. Alam niyo po, that is the only way para ang tao ay maging maayos eh. Wala namang ibang paraan eh. Tatanungin ko po kayo. Pag kayo po ay may sakit, saan kayo napunta? Para kayo gumaling. Di ba sa ospital? Pag wala kayong sakit, pupunta ba kayo sa ospital? Hindi kayo naman pupunta sa ospital eh. Sasabihin ba na Villa Flor, nako! May sakit po kayo. Hindi po kami tumatanggap ng mga may sasakit dito. Ayaw po namin. Hindi, yun nga ang gustong-gusto ng ospital, yung marami kang sakit. Di ba? So, sino ang dinadala sa ospital? Yung mga may sakit. Sino ang dinadala sa church? Yung maraming kasalanan. Yung ang buhay, magulo. Yung ang buhay, walang direksyon. Pag dinala mo sa church, I believe, kapupuntahin dyan, ang kapupunta. Ewan ko naman, siguro mga 5 taon yan, siguro, baka nakakalahati na ng naayos sa buhay niya. Di ba? Siguro, kasi ganito po yan eh. Sino ho dito yung nakapagpaano na ng mukha? Yeah. Hindi naman pagka marami ditong mga pikas-pikas, hindi naman niya makukuha sa isang session eh. Nakuha ko ganun yun. Sino nakapagpaano na? Yung, kaya papakunat ka ng mga kulubot na ganyan. Alam mo yung mga artista yung nagpapabata na ganyan, magpapabelo. Hindi ho yun isang beses lang na pumunta kay belo para magpaano. Yun huy, paulit ka, laging punta. Nagbabayad pa nga huy. Para lang ang mukha ay umayos at kuminis siya. Hindi ho isang session lang. Gayon din ho sa ating buhay. Kung gusto natin ang ating buhay magkaroon ng transformation, patuloy ka lang kay Lord. Aayos din yan. Amen? Basta magpatuloy ka lang, diretso lang sa Lord, aayos din yan. Sa unang dalo mo, pwedeng makita mo.
parang kaunti lang ang progress. Pag nag-gym ka, pumasok ka sa gym, hindi naman pag nagbuhat ka ng barbell na ganyan, bukas ang muscle mo, sexy ka agad. Eh. Hindi naman gano'n eh. Yung mga may muscle na may maraming pandesal dito, kapatid, baka yun, 20 taon, halos sa gym na nakatira. Hubo ba ninyo? Eh kung ikaw naman, pupunta ka lang sa church yung pag-birthday mo, tsaka undas, tsaka mahal na araw, ang tagal ng development ng buhay mo, di ba? Tagal ng development. Yung iba, ano kayo? Church kayo ng church. Ano ba kayo? Puro na lang kayo church. Bakit yung iba, pagpunta ng gym, ano ba? Gym ka ng gym. Kasi may dinidevelop siya sa physical body niya. Pero pag gusto mong may ma-develop sa iyong ugali, pumunta ka ng pumunta sa church, makinig ka na makinig ng salita ng Diyos. Magdasal ka na magdasal. Ewan ko na lang kung walang mabago sa iyo. Only God can change a person's life. Kailan yun? Kapag na-encounter niya ang Diyos sa kanyang buhay. Balikan natin ang sinabi ng Bible. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. A new life has begun. Nagsisimula na. Nagsisimula. Kaya pag nagsimula ka, magtuloy-tuloy ka para makita mo yung development. Kasi ang iba kasi, nagsimula, tapos tumigil. Wala nang development. Kailangan nagsimula ka, tuloy-tuloy mo para makita mo yung progress. Amen? Para rin lang yung pag-gym. Hindi yung pag January ka lang nag-gym, tapos noong February, wala na, tinamad ka na. Parang gano'n yun. Uminom ka ng pampatanggal ng mga bilbil, tapos isang buwan lang, o kaya isang linggo lang, hindi mo na itinuloy. Ang dami mo pang biniling ganyan ng mga herbal, tapos kaya hindi naman nakakatulong yan. Hindi mo naman tinuloy. Yung ba? Dapat maging consistent ka sa iyong paglapit sa Panginoon. We must be consistent. Now, sabi po ng verse 18, kita ninyo, and all this is gift from God who brought back to Himself through Christ. And God has given us a task of reconciling people to Him. So, number 1, ito, na i-connect lang, nababago lang ang buhay ng tao kapag na-connect siya sa Diyos. Yun po ang una. Pangalawa, God has given us the task of reconciling people to Him. Binigyan pala tayo ng Diyos ng task. Ano yung task? Ano yung assignment? Ano yung trabahong binigay sa atin ng Panginoon? Kaya sabi, go and make disciple of all nations. Ibig sabihin niyan, ay yung mga tao'y puntahan daw natin at i-connect natin sila sa Diyos. Para kapares mo na ang pagkilos ng Diyos ay kumikilos sa iyo doon din sa buhay ng ibang tao. That is the only way para ang buhay ng tao ay maayos at maging kawangis ng ating Panginoon. So let's fulfill our task. Bawat isa sa atin ay mayroong task na ibinigay si Lord. Ano yung task na ibinigay sa atin ni God? Reconciling people to Him. In other words, connecting people to God. Basahin natin yung sinabi po sa Bible sa verse 20. So we are Christ's ambassador. God is making His appeal through us. We speak for Christ. When we plead, come back to God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, come back to God. So that is our message. What is our message to those who are disconnected to God? Come back to God. Come back. Bumalik ka sa Diyos. So, ito po, kapag sinabi nating ambassador, ano ba yung ambassador? Kapag ka po, ambassador ka ng Pilipinas sa ibang bansa. Halimbawa, ikaw ay ambassador ng Pilipinas at ikaw ay nakabase sa Hong Kong, dapat mong ipinipresent mo ang buong Pilipinas. Ang mukha, ang imahe ng Pilipinas sa Hong Kong. So, anong gagawin mo? Dahil ikaw yung representative ng Pilipinas, hindi puro kapangitan at kasamaan ng gobyerno. Ang gobyerno namin, pangit. Ang gobyerno namin, karap. Hindi sinisiraan mo ang iyong bansa. Di ba?
Yes, totoo namang hindi perpekto, mga ganun. Pero dahil ambassador ka, hindi mo duty ang siraan ang iyong bansang inire-represent. Nakukuha po ninyo? Sasabihin mo lagi, maganda po sa Pilipinas, may magaganda pong mga tanawin doon. Kayo po ay pwedeng bumisita sa amin pong mga tourist spot na ganyan, sa Palawan, sa Boracay, maganda po ang mga beaches doon. Nire-represent mo ang bansa natin. Sinasabi mo ang mga magaganda dito ang tanawin sa Pilipinas. Hindi mo sinisiraan. And then, we are Christ ambassador. Yun dahil sa tayo ambassador, ang ibig sabihin ng Christ ambassador in other words, ay you are Christ representative. Sa God's Word Translation, ganito ang nakalagay. Sa God's Word Translation, therefore we are Christ representative. So yung palang ibig sabihin ng ambassador means you are Christ representative. So, ikaw ang ambassador o ang representative ni Lord sa inyong school. Ikaw ang representative ng Diyos sa inyong bahay. Ikaw ang representative ng Diyos sa iyong opisina. Representative ka ng Diyos sa iyong trabaho. Representative ka ng Diyos sa iyong barangay. Saan ka manaan doon? Kung tinanggap mo si Kristo, you are followers of Christ, I am telling you, you are Christ representative. I-represent mo si Christ. Kaya pag naandoon ka, kinakailang ikaw ay hindi ikaw magsisimula ng away, magsisimula ng gulo sa school. Ikaw yung mag-uumpisa ng mga pag-cheating at mga paggagawa ng mga leakage. Hindi ganon. Dahil bilang representative ni Christ, ano ipapakita mo? Papakita mo, masipag ka na mag-aral. Hindi ka pala mura, di ba? Hindi ka pala away. Ikaw ay magiging peacemaker. Hindi ka makikipagbardagulan doon sa mga taong mga halang ang buhay, kundi ikaw yung magiging way para yung mga nag-aaway, yung magkasundo. Bakit? Because you are Christ representative. Hindi yung ikaw po yung nangunguna sa mga kalukuhan. So, ano mangyayari? Nasisiraan mo ang nire-represent mo. Hindi ka lang hindi ka lang representative ng Genuine Church. You are representative of God's kingdom. Kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Kaya i-represent natin ng ayos ang Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, you are Christ representative. As Christ representative, what is our message? Our message is come back to God. What is our task? Reconcile people to Him. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gawin natin ang ating task. Let's connect other people to God. Huwag tayong papayag na tayo lang ang nakakonect sa Diyos. Huwag tayong papayag na tayo lamang yung nakakilala sa Panginoon. Let's bring our loved ones. Let's help other people to find their way back to Him. Alam niyo po, magkaroon po tayo ng goal this year. Before the end of this year, makapag-connect man lang tayo ng isang tao, padala natin sa Panginoon. Anong sabi sa ating binasa kanina? Sa James chapter 5, verse 20. Naligtas. Kung meron man daw isa na magdala ng makasalanan at bumalik sa Diyos, ay nagligtas ng kanyang kaluluwa sa kapahamakan. Kaya, kapatid, before everything is too late, let's connect our loved ones, our friends, our classmates to the Lord. That is the reason why we exist as a church. God is calling you right now to connect people with God. Are you willing to connect other people with God? Let's connect other people to Him. Father, thank you so much. Lord, kung paano may ginamit ka pong tao para makakonect kami sa inyo at makilala ka po namin at ang buhay namin ay magkaroon ng clear direction at maranasan namin ang peace at kami, Panginoon, ay magkaroon ng liwanag. Lord, gusto din po namin maging instrumento mo kami. Gusto po namin maging useful ang aming buhay. Na dating ang aming buhay ay unuseful.
Pero Lord, gusto namin ngayong ikaw lamang ang siyang gumamit sa buhay namin bilang maging tulay na ang mga tao madala namin sa inyong harapan. Lord, ngayon, habang tayo po ay nakayuko, habang yumuko po kayo at pumikit, paano po ba natin ito gagawin? Sa pagyuko po at pagpikit po ninyo, isipin mo yung tatlong pangunahing tao na papasok sa inyong isip na wala pa sa Panginoon, hindi pa dumadalo sa church, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maring close friend mo, kaibigan mo, or jowa mo, or whatever, sino man yan. Sino man pumasok sa iyong isip, maring magulang mo, kapatid mo, bata, matanda, sino man yung tatlong tao na papasok sa isip mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ipag-pray mo siya ngayon. Hingin mo kay Lord na, God, kung paano kitang nakilala, paano ako napalapit sa inyo, at kung paano po, Panginoon, ninyo ako tinulungan. Gusto ko din po na yung aking kaibigan na yon, banggitin mo ang pangalan, ay madala ko siya sa iyo. Sige po, mag-pray po kayo. Yung tao na papasok sa inyong isip ngayon, ipag-pray nyo po ngayon kay Lord, ipag-pray nyo po kay God. Lord, tulungan nyo po akong magkaroon ng lakas ng loob, hindi ako maging mahiyain, hindi ako matakot. Bigyan mo ako ng boldness na ma-share ko ang iyong pag-ibig doon sa taong ito. Dahil Panginoon, kung hindi siya makakakilala sa iyo at hindi siya makakakonect sa inyo, Panginoon, mapapahamak siya. Father God, use me. Use me. Holy Spirit, move in this place. Kumilos ka sa buhay ng iyong mga anak. Sa oras na ito, pwede po ba tayo manalangin sa Diyos? Ilagay natin ang ating kamay sa ating puso. Bigkasin niyo po ang panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Hesus, maraming salamat po. Dahil ako, na dating malayo sa Diyos, ay muling na-connect sa Diyos sa pamamagitan ng iyong kamatayan doon sa krus. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Lahat po ng kasalanan na naging dahilan ng aking paglayo sa inyo, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko po ito. Hugasan niyo po ako, Panginoon, ng inyo pong banal na dugo. At mula sa oras na ito, inaanyayahan kita sa buhay ko na manahan ka. Baguhin mo po ako araw-araw. At hinihiling ko po, Panginoong Hesus, na gamitin mo rin ako para ma-connect ang ibang tao papalapit po sa inyo. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Ako na lang magpe-pray, Lord, bless these people. Give us a courage, O God, and boldness and compassion. Kung paano mong binigyan ng liwanag ang aming buhay, gawin mo rin kaming liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Bless these people. In Jesus' name, amen and amen.